Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking Day 42 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. Para po sa ating devotion ngayong araw ay ang series about 7 Pillars of Complete Trust in God. At ang topic po natin ngayong araw, September 7, 2024 ay Trusting in God's Provisions. At ang scripture po natin ngayong araw ay Matthew 6 verse 26 to 27. Look at the birds of the earth. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you by worrying and a single hour to your life? Sa Tagalog naman po, masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim, ni umaani man o kaya't nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang araw sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Ayan po. Teaching number 1. Teaching providence has 3 meanings. Teaching number 1. Preservation. God is our ultimate preserver. Ang ating Panginoon Diyos daw po ay siyang naggawa ng lahat ng bagay sa mundo. Kaya po masasabi natin na siya po yung ating ultimate preserver. Siya po yung nag-preserve o nag-sustain sa lahat ng mga buhay sa ating mundo. Pati na din po yung mga ginawa niya dito sa mundo natin. Siya po yung nagbigay ng lahat para po maging maganda at maayos ang mundo natin. Teaching number 2. Govern. God is our ultimate governor. Ang ating Panginoong Diyos daw po ay siyang ating pinaka-ultimate governor. Siya po yung ating rules sa mundong ito. He controls everything at yung mga lahat na nangyayari sa buhay natin ay kinokontrol o control niya po ito. Teaching number 3. Provision. God is our ultimate provider. Sabi naman po dito ng ating Panginoong Diyos na siya po ang ating ultimate provider natin. Lahat. Kung yung buhay po natin ay blessed tayo, ibig sabihin po nito ay nagpro-provide sa atin ang ating Panginoong Diyos. At minsan naman po, pag tayo ay nawawalan o naghihirap tayo, God's always provide. At mararamdaman po natin ito sa bawat buhay natin na biglang may magpro-provide sa atin at ayun po ang ating Panginoong Diyos. God is our ultimate provider. Application number 1. Trust in God's ability to preserve. Sabi naman po dito na magtiwala po tayo sa ating Panginoong Diyos na siya po talaga ang ability na magpe-preserve sa atin. Like yung mga example ay yung puso po natin ang nag-uutos o ang nagpapatibok buo nito sa bawat puso natin ay kundi ang ating Panginoong Diyos. At wala na pong iba. Kung wala po ang ating Panginoong Diyos, sino po ang gumawa sa atin? Sino po ang gumawa sa lahat ng nakikita natin sa buong mundo natin? Kaya talagang masasabi natin na God's ability to preserve. Application number 2. Trust in God, sovereign control. Sabi naman po dito na magtiwala daw po tayo sa ating Panginoong Diyos sa mga paggawa niya o pagkontrol sa atin at ang pag-utos sa atin sa mga bagay na makakabuti naman po sa bawat isa. Dahil kinokontrol po tayo or sovereign control ng ating Panginoong Diyos. Dahil po, para po maging maayos at maganda yung mga ginawa niya o yung mga preserve niya. Kaya, trust in God's sovereign control. Application number 3. Trust in God's sufficient provision. Sabi naman po dito na magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos sa lahat ng
pag-provide niya sa atin, dahil alam ko natin kung tayo nagtitiwala tayo sa ating Panginoong Diyos na magpo-provide siya sa bawat buhay natin, ay hindi po matatapos yung pag-provide niya sa atin, dahil nagtiwala po tayo sa Kanya at alam po natin na mahal niya tayo. Kaya trust in God, sufficient provision. Discussion: how does understanding God's providence help us increase our faith in God? Para po sa akin, kapag po naintindihan natin yung devotion natin ngayong araw na God's providence is talagang mai-increase yung ating faith sa ating Panginoong Diyos. Dahil naintindihan po natin o nalaman po natin na siya po yung talagang nag-provide or nagsusustain sa bawat isa. Siya po yung talagang nag-provide sa bawat isa, at siya din po yung talagang nagbibigay ng rules sa bawat isa, at siya po yung nagko-control sa atin. Kaya po pag nalaman po natin na yung God provisions ay talagang pong tataas yung pananampalataya natin lalo sa ating Panginoong Diyos. At ay ayun lang po ang ngayong araw. Maraming salamat. God bless.